Ginugunita po natin sa araw na ito ang kapistahan ni San Francisco de Assis. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga nagawang mga pagkukulang at hingiin ang awa at patawad ng Diyos upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagpapakarukha at pamumuhay na hamak. Matalunto nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa ka sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, "Pumunta ka sa Ninibe, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga taga roon sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan." Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Jope at humanap ng barkong pupunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa bapor kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Ano pat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidla ng matinding takot ang mga tripulante, kaya't bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog dyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila. "Nagsapalaran kami para malaman kung sinong may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon, kaya sa malaking takot, pahilakbot niyang sinabi kay Jonas,
Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo, kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante. Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat. Alam kong ako ang dahilan nagnangingit-ngit na bagyong ito, sagot niya. Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang bapor, ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig ng dapat naming gawin. Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon, kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ng isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa kalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabi ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita poon, ako'y dumaing at narinig mo ko mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip.
at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo iyan at mabubuhay ka. Sa hangad ng iskriba na huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem, patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya. Binusa ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya, at kung magkano man ang kakulungan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pagkipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng iskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayok at ganyan din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat, kayong naririto sa ating dambana, sa mga nakasubaybay sa Facebook page ng ating parokya, lalo tigit sa mga nagdiriwang ng kanilang anniversaries, birthdays, at kapistahan. Ayan. Pesta po ng isang parokya ng Oblates of St. Joseph sa Tagakpan, Davao. Yan, nandun po ang mga pari natin, sina Father MJ at Father Delbert. Yan, so happy fiesta po sa kanila. At sa mga nagdiriwang po ng kailang kaarawan, naritigit sa one of my mentors, nung ako po ay nag-aaral pa sa high school, kay Father Lito Martirior, OSJ, nagdiriwang ng kanyang 60th birthday today. Ayan, so, dual citizens na kayo, Father Lito. Siya po ang naka-assign sa parokya namin sa Holy Spousal of Mary and Joseph sa Iloilo. Kasama niya si Father Jerry, na kahapon naman ay nagdiwang ng kanyang 50th birthday. Ayan. Happy birthday din, Father Jerry. Isa po sa mga paborito kong santo at hinahangaan at sinisikap bilang isang reliyosong pari ay sinisikap na kung hindi man masundan ng lubusan ay matularan kahit kaunti ang ginawa ng taong ito, ng santong ito. Na santo natin na ating inaalala ang kapistahan ngayong araw na ito. Giovanni di Pietro di Bernardone, ang kumpletong pangalan ng naging santo na anak ni Pietro at Pica, mga may kayang mamamayan sa Assisi, Italy. Isinilang siya noong simula ng taong 1182. Paborito ng kanyang ama ang bansang France, kung saan kinuha ang pangalan
ni Francesco. Ayan, sa Italiano po ay Francesco. Ayan, Francisco. Ayan, palayo sa atin ay Isko, na naging magiliw sa tawag ng kanyang ama. Negosyante ng mga mamahaling kayo o tela sa Pietro, at ito rin sana ang nais ipamanang negosyo ng kanyang ama sa kanya. Pero bago pa ito naisip ni Francisco, marami ng mga pakikibaka ang kanyang hinanap. Dahil mayaman sila, maraming gulo sa buhay ang nasubukan ni Francisco bilang isang kabataan, kasama ng kanyang mga kaibigan. Naging isang sundalo sa giyera si Francisco, subalit umuwi siya matapos mabihag ng mga kaaway. Isang karanasang espiritual ang nagtulak sa kanya para magbago ang kanyang pananaw sa buhay. Tila nawala ang pang-akit ng kayamanan at luho ng mundo kay Francisco. Unti-unti niyang naunawaan ang kagandahan ng pagiging hamak. Bagamat siya ay anak ng mayamang pamilya, pero naunawaan niya ang kagandahan ng pagiging hamak. Payak at dukha sa mata ng Diyos at sa harap ng kanyang kapwa. Iniwan ng santo ang kanyang pamilya, mga kaibigan at marangyang pamumuhay upang paglingkuran ng Diyos bilang isang maralitang tao. Sa harap ng obispo, hinubad ni San Francisco ang kanyang mga damit upang ipahiwatig ang lubos-lubos na paghahandog ng kanyang sarili sa Diyos. Narinig niya ang hamon ng Panginoong Hesus na ayusin ang kanyang gumuhong simbahan, kaya kinumpunin niya ang munting simbahan sa San Damiano, at pagkatapos nito ay may ilang simbahan pa ang inayos niya at ng kanyang mga kasama. Narinig din niya ang tawag ng Diyos upang magmisyon, kaya nangaral siya sa mga tao mula sa mensahe ng Diyos. Nahalina ang ilang mga lalaki ng Assisi sa samahan ni San Francisco. Nasamahan si San Francisco sa kanyang mga gawain, kaya naitanim ang binhi ng kanyang relihiyosong order na tinatawag ngayong Order of Friars Minor or Franciscans. Yan. Dito po sa ating archdiocese, yan, kilala ang mga Capuchinos. Nakilala sila sa kanilang mahigpit na pagsunod sa buhay ng pagiging dukha at walang mga ari-arian. Sinasabing ng mabalitaan ni San Francisco ang sinapit na mga misyonerong namatay bilang martir sa lupain ng mga Muslim. Sinikap niyang magmisyon doon upang ipahayag ang mabuting balita sa labas ng Italia. Sinasabing nakipagkita sa San Francisco sa Sultan ng Ehipto at magiliw siyang tinanggap at pinakinggan ito kahit na hindi ito nakonbinsi na maging isang Kristiyano. Lumago bilang mga kasapi ng mga Fransiskano sa tulong ni Santa Clara de Asis na itatag ang monasteryo para sa mga mongha. Mas kilala po sila ngayon na tinatawag na Poor Clares. Habang lumalago ang kanilang grupo, marami nagsulputan ng mga problema sa pamamahala ng mga Fransiskano at sinikap ni San Francisco na lutasin ng mga ito, habang laging ipinapaalala na kailangang mamuhay sila sa pagdaralita o sa pagiging mahirap. Alam natin na sa kasaysayan, magsasanga ng iba't ibang mga grupo ang mga tagasunod ni San Francisco. Kaya nga pong isang biro ay ano raw kaya ang suot na abito, na habit ni San Francisco sa langit, sapagkat napakaraming mga nagsulputang mga samahan na laging nakakabit yung tinatag ng mga Franciscans. Yan. Ang huling sandali ng buhay ni San Francisco ay puno ng paghihirap dahil sa sakit
at pagkabulag. Ang himala ng stigmata, yan, na naulit lamang muli kay Padre Pio na isa ring Fransiskano, ay tinanggap niya mula sa Panginoong Hesus habang nananalangin siya sa isang bundok. Namatay noong 1226 si San Francisco at 2 taon pagkaraan ay naideklara siyang santo ng ating simbahan. Isa siya sa mga santong patron ng bansang Italia. At di po ba yan, malapit na ang Pasko. At isa sa mga simbolo ng Pasko na inilalabas natin ay yung tiyatag na Belen o Nativity Scene. Siya din po ang kinilalang unang lumikha ng Belen bilang pagdiriwang at paggunita sa araw ng Pasko. Anong isang marami sa mga sinabi ni San Francisco, sa pagbibigay tayo ay tatanggap. Sa pagpapatawad tayo ay patatawarin. At sa kamatayan tayo ay isisilang sa buhay na walang hanggan. Namuhay si San Francisco na maralita. Kasama nga po yung kanyang order na tinatawag na mendicant orders, na sila'y namumuhay sa pamamagitan ng kanilang panghihingi. Pag-iikot at panghihingi. At sa ating mabuting balita po sa araw na ito, na masasabi nating ito ang ginawa ni San Francisco. Nilimot ang kanyang sarili, iniwan ang marangyang pamumuhay para maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Dumating na po ba sa buhay natin na tayo ay may kinagalitang tao na ang naging pasya natin ay lumayo at huwag na siyang makita? Hindi ko po kayang makita siya, kaya lumayo na lang ako. Magpapakita at haharap na lamang ako sa Kanya kapag kaya ko na siyang yakapin kasama ng aking puso. Pwede po pala tayong yumakap. Pwede po pala tayong yumakap na hindi kasama ang puso. Plastic po tayo pagka gayon. Hindi ito ang tunay na pagyakap. Kapag dalisay ang yakap mo, ito'y may kasamang pagmamahal, kaya kasama ang iyong puso. Sa atin pong mabuting balita sa araw na ito, inilalarawan ang pagmamahal na may kasamang puso. Ipinapaalala ni Jesus ang batas ng sa lumang tipan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa konkretong paraan ay inilalarawan din kung paano nagmahal ang Samaritano kasama ang kanyang puso. Niyakap niya ng may pagkalinga at pagmamahal ang taong binugbog ng mga tulisan. Yung unang dalawang dumaan, maaaring sila'y may personal na dahilan, ay lumihis ng kanilang daan at tiningnan lamang ang isang
dayuhang nakahandusay. Malinaw po ang hamon sa atin ng mabuting balita sa araw na ito. Dapat nating yakapin ang ating kapwa, sino man sila. At hindi sapat ang basta yakap lamang. Ito'y dapat may kasamang puso. Ito'y dapat may kalakip na tunay na pag-ibig. Madali lang ang yumakap, pero ramdam ng niyayakap kung may lalim ito. Kung ito may tunay. Halata mo kapag plastik ang pagyakap, walang dating, iba ang yakap ng may pagmamahal. Galing sa puso, kaya dama ng kapwa puso. Kung titingnan po natin, bawat araw ay panawagan upang magbahagi ng pagdamay sa ating kapwa. Ang landas buhat sa Jerusalem patungong Jericho ay ang daang ating mismong nilalakbay araw-araw. At sa paglalakbay na ito, sa daan, ay marami tayong nakikitang nakalupasay. Sila'y maaaring binugbog ng maraming pagsubok at halos wala ng pag-asa. Dito tayo hinahamon ng Panginoon. Kailangan nila ang ating yakap na may pagmamahal. Kailangan nila ang ating pagdamay. Sa pagyakap ay mahalaga ang braso at kamay. Ngunit mas mahalaga ang puso. Maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang makapagpapagaan ng kalooban at naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa magandang mga salita lamang. Sa bawat pagsamo ating sabihin, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan, sa kanyang mga pastol at bayan, naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat taong makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at mga may karamdaman sa ating lipunan, naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Kapuri-puri ka Diyos, Amang lumikha sa sanlibutan, sa inyo pong kagandahang loob narito ang aming maiaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing
nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin po kayo, mga kapatid, upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na kinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinibigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamagitan ng anak mong si Jesucristo, kami naliligid ng mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap namin sa ikararangal mo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa inang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng Ama, panahon. ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin po ninyo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din po ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po niyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo at minamahal naming pintakasi, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ni San Francisco de Assis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang may lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiling po namin kami adiyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang Diyos na sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Hesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa banal na paikinabang, ay gawin mong sa pagtulad, sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan kasama ninyo mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayo, patuloy na mahalin at paglingkuran ng Diyos sa pamamagitan ng kapwa. Salamat sa Diyos.